Narito ang mga bagay na dapat nyong gawin sa panahon ng panganganak ng inyong baboy, mga katropa pig. So number 1, panatilihin nyo ang kalinisan, siguraduhin na ang kulungan ng baboy ay malinis at walang mga mikrobyo. So syempre bago manganak ang inyong inahing baboy, mga katropa pigs, ay inyong paliliguan at ang kanilang mga kulungan ay i-disinfect nyo para mamatay yung mga mikrobyo. Monitorin ang inahing baboy, monitorin ang inahing baboy sa panahon ng panganganak upang masigurado na ang lahat ay normal. So, ibig sabihin guys, pag alam nyong naka-due date na yung inyong mga inahing baboy, ay lagi nyong bibisitahin. Kung maaari ay inyong bantayan. At pangatlo, tulungan ang inahing baboy kung kinakailangan. Tulungan ang inahing baboy sa panahon ng panganganak. So, ibig sabihin po mga katropa pigs, pag nanganganak yung ating mga baboy, ay kailangan na ating tutulungan. Kagaya po ng halimbawa, nahirapan siyang manganak, maglabas ng piglets, ay atin pong tulungan ng ating inahing baboy. So, i-ready nyo po ang inyong mga basahan na pamunas dyan. So, kami naman po dito ay nagbibigay ng Mistral drying powder para mas mabilis pong matuyo yung ating mga piglets at mainit po ito sa katawan nila. Number 4 naman po ay alagaan ng mga bagong panganak. Siguraduhin ng mga bagong panganak na biik ay malusog at sapat na nutrisyon. So napakahalaga mga katropa pigs na padidehin nyo agad yung inyong mga yung ating mga piglets once po ito ay nakalabas na para makakuha sila ng colostrum na ginawa ng ating mga inahin na antibodies. So tayo po ay nagturok ng mga bakuna. So yung mga bakuna po na yun guys ay nagawa ng antibodies ang ating inahin. So ito po ay kakailanganin ng ating mga piglets para po sa mga posible sakit na dumapo sa kanila. So yung number 5 naman po, pangangalaga sa umbilical cord. Siguraduhin na ang umbilical cord ng ating mga biik ay maayos. So lagi po nating tatandaan, yun po yung pinaka-enter ng mikrobyo. So lagi po nating i-disinfect yung ating umbilical cord ng ating mga piglets. Kung maaari po ay putulin po ninyo, pero kami po dito sa farm ay hindi na po kami nagpuputol at nagdi-disinfect na lang po kami. So monitorin nyo rin ang temperatura ng katawan ng inahing baboy at mga biik upang masigurado na sila hindi nagkaroon ng infeksyon. So kadalasan po pagka po nanganganak ang ating inahing baboy ay nagkakaroon ng infeksyon. So bigyan po natin ng mga antibiotic. Maaari po kayong kumonsulta sa inyong mga veterinaryo at kadalasan po dyan ay nagkakaroon pa rin po ng lagnat dahil maraming pwedeng mangyari pag nanganganak po ang ating inahing baboy. At syempre, lagi po kayong maghahanda ng thermometer para po ma-monitor natin yung temperature ng ating inahing baboy. Bigyan ng sapat na nutrisyon, bigyan ng inahing baboy sapat na nutrisyon upang masigurado na siya ay may sapat na lakas at nutrisyon para sa mga biik. So kailangan po yung mga supplement nito na ibigay na po natin sa kanya bago po siya manganak at tamang dami ng pagkain po sa unang linggo ng kanyang panganganak. Maaari po kayong kumonsulta sa inyong veterinaryo kung may problema sa panahon ng panganganak ng inyong inahing baboy. Kumonsulta sa veterinaryo upang masigurado ang lahat ay maayos. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood. Pag-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakapollow sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye!